pera-pera lang ba? Ikalawang bahagi. 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Hindi maitatanggi ng sinuman na ang pagmamahal sa salapi ay ang pinagmumulan ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa kanilang mga nagiging bihag nito ay nagdudulot sa kanila ng maraming kapighatian rin. Mapapansin natin ang mga kaganapan ngayon sa ating bansa, na dahil sa pagmamahal ng marami sa pera ay napuno na nila ang kanilang buhay ng kasinungalingan, ng kasamaang nagdudulot ng paghihirap sa mga tao, nagdadala sa pagkakaaway-away ng kahit mga magkakapatid. Dahil sa pagmamahal sa pera ay naiwala na ang kahit kaunting takot man lang sa Diyos, lalo na sa mga nasa katungkulan. Mas pinahahalagahan nila ang mga material na bagay na sa kanila ay nagbigay ng kapangyarihan at kasiyahan. At dahil sa alam nilang mauubos rin ito at matatapos, ay natakot sila, kaya't pinagsikapan nilang magpatuloy pa sa pagnanakaw upang maipagpatuloy nila ang nakasanayan ng pamumuhay sa karangyaan. Hindi sila papayag matapos ang dulot sa kanilang kaligayahan ng salapi. Wala silang kabusugan at pagpipigil. Ginagawa kasi nilang Diyos ang kanilang kalasingan sa pera. Nagpapakabusog sila sa kasaganahan. Naging manhid na ang kanilang pakiramdam na para bang kahit kurutin at subuan ng maasim na suka ay nakangiti pa rin ng maayos. Ganyan na sila kahapon at ngayon. At sa bawat bukas na dumarating ay mas lumalala pa. Paano nga bang nagkaganito sila? Sila na mga pinili pang ipanalangin ng mga pari at pastor nila ng kanilang mga sinasamahang simbahan. Habang sila sa kanilang masamang ginagawa ay nag-aabuloy at nagbibigay ng pera nga rin para sa kanilang simbahan, na tinatanggap naman, kahit nga galing sa masama ay hindi na inaalam. Oo nga't ipinagdarasal sila kahit noong una pa, na maging matagumpay sa gagawin nilang dapat ay mabuti. Pero bakit naging masama pa rin sila? Pagmamahal nga kasi sa pera ang kanilang unang layunin. Nakatagong balak nila, ngunit nailabas ng katotohanan ng kanilang gawa. Kahit magpaikot-ikot sa gustong katwirang ipinalulusot, doon pa rin ang bagsak. Pag-ibig nga sa pera at yaman ang dahilan. At kung dumating ang araw na naihayag ng lantaran ng kanilang mga ginawa, sa araw na iyon ng paniningil rin, hindi man lang nababagabag ng konsensya, sapagkat mayroon nga silang pera na ipinangbabayad sa tila binibili rin nilang kapatawaran mula sa mga pastor na ipinagdarasal sila at sa mga paring ipinagmimisa sila para sa kaligtasan raw ng kanila ring kaluluwa. Nakalimutan nilang lahat ang katwiran ng Diyos nang ipasulat sa mga apostol ang kanyang mga bilin at saway noon. Sinabi ito sa Colossians 3, verse 24-25. Tagalog, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa, at walang itinatanging mga tao. Walang itinatanging tao, mayaman o mahirap, may titulong Kristiyano man o wala, ang lahat ay napaiilalim sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung ano ang iyong itinanim, ay iyong aanihin. Oo nga't may araw na kaloob lagi ang Diyos para sa pagbabago. Ngunit alalahaning ang pagbabago ay ginagawa ng taong gustong magbagong totoo. Hindi magagawa para sa atin ng kahit sino pang nagsasabing siya ay lingkod ng Diyos. Tayo lang sa ating sarili ang may kakayanang magbago lang ng atin ring sarili. Sapagkat gayon rin ang kasalanang ating ginagawa, hindi masasabing ginawa ng iba para sa atin. Ang lahat nga ay nagkakasala. Tunay na may kasalanang nagagawa tayo na hindi sinasadya. Nagagawa dahil sa pagkabigla o nadala ng pagkakataon. Sapagkat ang totoong kasalanan lang sa harapan ng Diyos ay ang kasalanang pinaplano at sinasadya. Kapatid,
Hindi natin malilinlang ang Diyos na para bang tumatalikod kaya nagagawa ng masama. Hindi ganoon ang Diyos. Dahilan ng sa kabutihan niya, hindi na siya ay nagpaparusa pa. Sapagkat tayo na sa ating sarili, ang nagdadala rin sa atin ay kapahamakan, at hindi na ang Diyos na mabuti. Mula nang ipagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para sa pagtutubos ng kasalanan ng unang Adam. Ito ang pagtutubos na nagdulot ng bagong kapanganakan ng lahat sa Espiritu ng Diyos. Pagtutubos para sa lahat, sapagkat ang lahat ay galing kay Adam. Ipinanganak una sa laman, flesh, matapos ay sa Espiritu. Kaya sinabi at naipasulat sa mga apostol noon. John 3 verse 6 to 7. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. Kaya kinakailangang gawin niyo ng Panginoong Hesus. Una, para sa ginawang pagsuway ni Adam, na nagresulta sa lahat para maging makasalanan. Kaya walang katotohanan na may pangangailangan pa ng tulong mula sa tao na ipatanggap si Hesus sa Espiritu. Basahin natin ang sulat ni Paul para sa mga taga-Roma na mga hintil rin. Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as through one man sin entered into the world, Si Adam sa kanyang kasalanan ng pagsuway, dahil rito, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. lahat nga ay naging makasalanan na rin. Kahit pati si Abel na hindi sumasadya sa pagkakasala, ay nataniman rin ang kasalanan sa laman, sapagkat born of the flesh mula kay Adam. Kaya magkaiba ang pagiging makasalanan kaysa sa gumagawa ng kasalanan. Si Abel nga na sumunod sa Diyos, habang si Cain na kapatid niya ay sumasadya naman sa paggawa ng kasalanan. Dahil rito ay kinailangan ng pagtutubos sa kasalanang pagsuway na ginawa ng unang Adam. Sinabi ito sa 1 Corinthians 15 verse 45. So also it is written, the first man Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Ito nga ang life-giving spirit na pag-aalay ni Jesus. Kaya sinabing, flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit. Ito ang buong grace ng Diyos. Romans 5 verse 17 to 19. For if by the transgression of the one, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. So then, as through one transgression, there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness, there resulted justification of life to all men. For as through the one man's disobedience, Dahil sa pagsuway ng isa, si Adam. the many were made sinners, even so through the obedience of the one, Dahil naman sa pagsunod rin ng isa, ng Panginoong Hesus. the many will be made righteous. Hindi ba't malinaw, kapatid? Hindi nga ba't dahil rin sa pagmamahal sa pera ay naipagkanulo ni Judas ang Panginoong Hesus? Nang dahil sa pagmamahal sa pera, hindi ba't noon at magpasa hanggang ngayon ay nagtataksil ang tao sa kabutihang ginawa noon ng Panginoong Hesus? Bagamat hindi naman pinarusahan si Judas, siya na rin ang nagdulot at nagdala sa kanyang sariling kapahamakan. Dahil anumang itinanim nating kasamaan, ay kasamaan ating ring aanihin. Huwag nating sinasabi pa na galing sa Diyos ang pagpaparusa, na para bang itinuturing nating mabagsik ang Diyos, na siya ay gumawa pa ng impyerno para parusahan ang mga kaluluwa, oras-oras, araw at gabi sa walang katapusang panahon. Ganoon pa ba ang pagkakilala mo sa Diyos, kapatid? Na siyang nagbigay ng kanyang bugtong na anak para sa kapatawaran ng lahat, naglaan pala ng impyerno para sa kanyang mga sinagip? Huwag na tayong tumulad kay Judas na dahil sa pagmamahal sa pera ay nagdala rin sa kanyang sarili ng kapahamakan. Kamatayan ring pagkakahiwalay sa Diyos na kahit sa kanya ay nagmahal rin. Huwag nating ubusin ang panahon sa ating buhay. Kahit anong bigat ng kasalanang nagagawa natin, ay isiping lagi na may oras tayo para magsisi, magtuwid at magbago. Kaya huwag hayaang maubos ang ating oras at pagkakataon
upang tayo ay magpatuloy sa buhay kapiling ang Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life, inherited from your forefathers, but with precious blood, as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. Alalahaning hindi tayo binili ng Diyos sa pamamagitan ng salapi, hindi sa pamamagitan ng mga mamahaling hiyas, ginto at kayamanan, kundi sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo na ating Diyos at Panginoon. Kaya hindi dapat na pera-pera lang.